Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Kamusta po tayong lahat? Yan, glory to God po ay marami na po tayong natutunan nitong mga nagdaan. At sa hapon po na ito, tutuloy po natin yung topic patungkol po sa travail. Tayo po ay nasa last part na po ng topic po natin. Before po yun, bago po tayo magsimula sa Bible study, tayo pong lahat ay manalangin. Luho po tayo lahat. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus Lord, tinataas namin sa iyo ang Rema Pills Bible Study sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, ipaintindi mo sa amin, ipaunawa mo sa amin yung mga bagay na ito. Salamat, O Diyos, dahil may binigay ka sa aming susi para masolusyonan yung bawat problema sa buhay namin, sa mga personal, sa ministry, maging sa family namin, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Holy Spirit, ikaw po ang maging teacher namin sa hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Yan, nung nakaraan po, yan, i-recap lang po natin. Yan, yung patungkol po sa travail. Isa pong binabanggit po ni Pastor Marlon nung nakaraan, nung Monday. Yan, isang pinupoint niya po ang travail, sabi niya ganun dito, dapat ang simbahan natin ay travailing church. Ibig sabihin, may non-stop ng panganganak. Ito po ay spiritual. Amen po. So, pangalawa naman po si Pastora Joy. Sabi niya kung ganun doon, ang travail, yan, ito po yung magiging solusyon sa bawat problema po natin. Lahat naman po tayo ay may mga pinagdaraan ng problema. Yan, it's either personal man yan, sa ministry, sa family natin. Amen po. Yan. At isa pa po, sabi niya kung ganun dito, kay Pastora Giselle naman, all things work together sa mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Paglaban mo lang kung ano yung will ng Lord, yung mga bagay o sitwasyon na imposible ay magiging imposible kung ito ay naipagtrabil natin. Marami po tayong mga narinig na testimony ng ating mga pastor mula Monday hanggang Friday. Amen po. Ayan. So sabi niya pong ganun dito, yung mga bagay o sitwasyon na imposible ay magiging imposible kung ito ay naipagtrabil natin, kung ito ay naipanalangin po natin. At kapag may note of victory, sabi nga pong ganon, saka lang natin ititigil yung travail. Kasi naipanganak na sa prayer. Amen po, may bunga na. At isa pa pong bagay na sinasabi po ni Pastora Edra naman po, it's up to us kung tutugon tayo o hindi sa calling ng prayer o ng travail. Kung di man tayo tumugon, maghahanap ang Diyos ng bubuhat na to o yung travail. Maging masipag po tayo na tumugon dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari pag di tayo sumunod. At para maiwasan ng magsisi sa bandang huli. Amen po. So ngayon po, tayo po ay mag-proceed naman sa last part ng topic po natin regards po sa nagagawa ng travail. Isang verse po bago po tayo magpatuloy. Dito po sa Galatians chapter 4 verse 19 sa The Passions Translation. Basahin ko po sa English. You are my dear children, but agonize in spiritual labor pains. In spiritual labor pains, sabi niya once again, until the Anointed One. Sino po yung Anointed One? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The Anointed One will be fully formed in your hearts. Hanggang sa mabuo si Jesus sa puso natin, sa isip natin, sa buhay natin. Ang travail, ito ay pagbibigay effort para maipanganak spiritually ang tao or sitwasyon. Amen po. So dito na po tayo, proceed tayo sa number 33. Sabi niya po dito, isang nagagawa ng travail, kapag nagbigay tayo ng effort,
pinagbigyan po natin yung travail, ito po yung magiging resulta. Sabi niya pong ganun dito, number 33, naiiwasan ang false love or tanan. Kung may katabi ka man, sabihin mo sa kanya, kapag nag-travail tayo, yung mga taong nasa maling relasyon, kapag naipag-travail natin, may iwasan yung false love. Sabi niya pong ganun dito, may isang testimony lang po ako regards po dito. May kapatid po ako na alam ko siya po ay nasa maling relasyon or false love at hindi po yun ang will ng Lord para sa kanya. Ang ginawa ko po ay pinag-pray at pinag-travail. Siguro po buwan din po ang inabot. At sa katagalan, sila po ay naghiwalay. Naghiwalay po yung kuya ko, tapos yung girlfriend niya. Nalaman po namin kasi na yung babae ay may ine-entertain po pala na iba. Kaya po pala iba yung pakiramdam po namin. At lalo na po ako. Sa madaling salita, sila po ay nagkahiwalay. Dumating po ang time, gusto ng babae makipagbalikan doon sa kuya namin. Pero, ayaw na po niya. Ayaw na po niyang makipagbalikan. Yung kuya ko po ay unbeliever. Yan, dati na po siyang nasesyaran. Dati na rin po siyang naba-Bible study. At napatanggap na rin po yung si kuya dati. Pero naniniwala po ako, dahilan sa naipag-travail, dahilan sa naipag-pray, naliwanagan po si kuya. Ngayon po, ayaw ng Diyos na tayo po ay masaktan. Kahit po yung family natin, yung mga relatives po natin, yung mga member po natin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na masaktan tayo kahit ang member ng family natin. Kaya pag nakaramdam po tayo ng travail, maaaring ito ang pinapaiwas ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, number 33, naiiwasan ang false love o tanan. Sabi niya pong ganun dito, maiiwasan ito kapag naipag-travail po natin. Amen po. At kahit tayo po personally, dumating din po tayo sa point ng ganito. Amen po. Pero sa grace ng Lord, sa glory ng Lord, dahilan sa may mga nagtrabil po sa atin, naliwanagan po tayo at naiwas po tayo sa maling relasyon. Amen po? So, number 34 na po tayo. Sabi yung ganun dito, isang nagagawa pa ng trabil o number 34, nakakapagpaiwas ng gasgas sa cellphone. Tignan po natin yung mga cellphone natin ngayon. Yan, alam niyo po, every time na kapag nahuhulog po yung cellphone ko, una ko tinitignan kung ito po ay may gasgas. Ngayon po, kapag nagkagasgas yung cellphone po natin, meaning hindi natin na ipagtrabil. Kaya mahalaga na ipagtatrabil po natin. Amen po? Kayang ingatan ng Diyos anumang mahalaga sa atin. Especially po yung mga bagay na mahalaga sa atin. Amen po? At ito nga po, isang nagagawa pa ng travail, number 34, nakakapagpaiwas ng gasgas sa cellphone. Amen? Yan, kung kayang ingatan ng Diyos yung family natin, kaya din ingatan ng Diyos yung mga mahalagang bagay sa atin. Amen? So, number 35, nakakaiwas na mawala ang warranty. May isang testimony lang po bago po tayo magpatuloy. Bago po mag-camping, ako po kasi ay may tablet. Yan. At yung tablet po na yun ay dinedicate ko sa ministry. Sabi kong gano'n, itong tablet na ito ay para sa ministry. Yan. At doon ako mag-outline. Ganyan po mag-download ng mga sermon outlines. Paikling ko po yung story. Bago po mag-camping, sinerge ko po yung tablet ko. 100% po siya. Pagkatanggal ko po ng charger, bubuksan ko po siya. Pagkabukas, ayaw po niya. Ayaw pong mabuksan ng tablet. Sabi kong ganun, hala, paano kaya to? Ngayon po, chinat ko po noon si Pastora Abby.
Then sabi niya ganun po sa akin, lay hands mo. Ngayon po, nilay hands ko po yung tablet. At ilang araw po, ganyan, sabi po sa akin ni Pastora, kasi, tapos na yung warranty niyan. Sabi ko ganun, paano kaya to? Ngayon po, ilang araw, pinag-rest ko po yung tablet, ganyan. Pero, may peace dun sa loob ko na hindi, mabubuhay to. At hindi ko kailangan ito o ipagawa. Hindi kalooban ng Diyos na gumastos ako sa tablet na ito. Yan. At alam niyo po, paikling ko po yung story. Bago po mag-camping, ganyan. Pinagtitray, pinagtatrabil. At March 23, chinerge ko po yung tablet. At nilehans ko po ulit, sabi kong ganun, sa pangalan ni Jesus, mag-charge ka at mag-open ka. Pagka saksa ko po ng charger ng tablet, bigla po siya nag 1%. So ano po nangyari? Sabi kong ganun, binalita ko po agad sa mga kasamahan ko, nasa Tingloy po ako doon. Sabi kong ganun, nag-charge na yung tablet. Buhay na siya. Ngayon, binalita ko po agad kay Pastora Abby, okay na po yung tablet. Nagagamit ko na po siya ulit. Yan, at na-open ko na po. Yan, ginagamit ko po siya ngayon sa paglalay po ngayon. Dito po kasi ako nag-outline. Ano po ang ibig sabihin po nito? Sabi yung ganun dito, nagagawa ng trabil, nakakaiwas na mawala ang warranty. Maaring tablet yan, anumang gadgets man yan. Amen po. Basta na ipag-trabil po natin, sa Diyos ay walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Amen po? So, sabi niya pong ganun dito, tunay nga po ang Lord natin ay nagre-repair. Ano man ang mahalaga sa atin ay mahalaga din sa Panginoon. Kaya, ano man ang pagkatiwala natin sa Lord ay kaya niyang ingatan. Amen po? So, lastly, sabi niya pong ganun dito, verse sa 36, sa number 36 na po tayo, sabi niya ganun dito, nagagawa ng trabil, hindi masisira ang cellphone kahit pinalo. Na-experience na po ba natin yung ganito? Yan, kapag tayo po ay nagtrabil, ito po yung magiging bunga. Ito po yung mangyayari. Amen po? Yan, kung tayo po ay may mga cellphone, yan, hindi ko naman po inaano na itry po natin, pero dapat na ipag-trabil po natin. Amen po? So, sabi nga pong ganun dito, ito po yung mga bunga na kapag tayo po ay nagtrabil, sabi niya, 34, naiwasan ng false love o tanan. 35, nakakapagpaiwas ng gasgas sa cellphone. 34. 35, nakakaiwas na mawala ang warranty. 36, hindi masisira ang cellphone kahit pinalo po ito. Amen po? At lastly po, dagdag ko na lang po siguro, yan, 37, kahit maiwan yung cellphone ay hindi mawawala. Ito po yung isang testimony ng ating senior pastor, si Pastor Boy po. Nung naiwan po niya yung cellphone niya, trabil is the solution for everything na gusto natin mangyari na will ng Lord pa rin. Amen po. Like sa bansa po natin, para maging maayos to, kailangan maipag-trabil o maipanalangin po natin ito. Katulad ng pinag-aaralan natin dun sa Art of Prayer, yung intercessor, masarap mag-pray kapag pag-intercede po natin. Amen po? Kapag naipag-trabil po natin yung lugar natin, yung bansa po natin, yung mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Maging family natin. Amen po? Give more effort because it's worth it. Sabihin po natin sa katabi natin, give more effort because it's worth it. Sa mga nanganganak po, yan, sa mga nagle-labor, nakakita po Kristiyano, after nating mag-trabil, nandun yung kagalakan natin. Amen po, nandun yung release. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo. Pag nakita natin yung bunga ng pinagtatrabil natin, o yung prayer po natin, it's worth it. Amen? Ayan ang Diyos na mapahamak tayo
Kaya ipinaparating ng Lord sa atin yung tawag ng trabil. Dapat marunong lang po tayong tumugon ng mabilis para di tayo magsisi bandang huli sa Kanya. Ang trabil ay tiwala ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Tumugon lang po tayo agad. Kapag nandyan yung tawag ng trabil, tumugon lang po tayo agad. At lastly, sabi niya po ganun dito, give more effort because it's worth it. Amen? So, have a blessed Saturday po sa bawat isa po sa atin at maulang hapon po. Sige po, minsan pa tayo pong lahat. Ayun po at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Salamat sa isang pribilehiyo, Panginoon, na malaman namin ang mga bagay na ito. Buhay namin, personal man ito sa ministry, sa lugar namin, sa family namin. Salamat, O Diyos, dahil binigay mo sa amin ang susi para kami ay masolusyonan ang bawat problema na dumarating sa amin. Salamat, Lord, dahil Ikaw ang Diyos na tanging nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga oras na ito. Patuloy na ipaalala mo sa amin ang bawat na pag-aralan na